natin sasaliksikin po ang Biblia. Nagpapatunay po sa Jesus, siya po ang daan, ang katotohanan, siya po ang nagbibigay po sa atin ng lakas, nagbibigay ng karunungan upang lumakad tayo sa kaalaman, lumakad tayo sa ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Kapatid, kaibigan, mahal po tayo ng ating Panginoon kung bakit hindi aksidente na sa mga oras na ito na pakinggan mo ang panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Marahil sa mga oras na ito, wala kang panahon, oras sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit sabi nga po ng Biblia, ang sabi po ng ating Panginoon, unahin natin ang Diyos. Mateo 6:33 sabi doon, unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At kapag inuna po natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, lahat ng bagay ay idaragdag po sa atin. Kung bakit po tayo nabubuhay sa daigdig na ito, walang ibang dahilan kung bakit tayo po nilikha ng Diyos. Nilikha po tayo ng Diyos para magbigay ng kaluguran at kapurihan sa ating Panginoong Jesus. Nilikha po tayo upang tayo po ay hindi lamang kumain ng 3 beses sa isang araw. Nilikha po tayo ng ating Panginoon para sa kanyang karangalan. Ngunit mapapansin po natin, walang panahon, walang oras sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, lumikha sa ating buhay. Sapagkat tunay nga po ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos na ating kilala na sa Jesus, siya po ang nagbibigay po ng pag-asa sa ating lahat. Kung sa mga oras na ito, sa mga panahon ito, ikaw ay nawawala ng pag-asa, ikaw ay nawawala ng pag-asa sa iyong buhay, nahihirapan ka, may malubha kang sakit, daramdaman, punong-puno ka ng problema at alalahanin sa iyong buhay. Kapatid, kaibigan, mayroong Jesus na nagmamahal sa atin lahat. Mayroong Jesus na nagpapalaya sa bisyo at kasalanan. Marahil sa oras na ito, alipin ka ng bisyo, kasalanan, gusto mong kumawala sa mga bisyo, ngunit hindi mo kayang gawin, kapatid, kaibigan. Lumapit ka lamang kay Jesus at bibigyan ka niya ng kapahingahan. Kanino ka lalapit? Kay Jesus, sapagkat siya po ang ating pwede pong lapitan na wala po tayong pwedeng masandalan sa panahon na tayo po ay nahihirapan sa ating buhay. Kapatid, kaibigan, dumaan po ang pandemic, marami po ang nawala ng trabaho, marami ang nawala ng negosyo, marami po ang nawala ng pag-asa sapagkat hindi na nakakapasok sa trabaho, walang pagkakakitaan, subalit binibigyan pa tayo ng panahon ng ating Panginoong Jesus. Bakit po naranasan po natin ang pandemya nito? Mayroon pong nais sabihin ng Diyos. Marahil sa mga oras na ito, ang mga tao ay wala ng panahon sa Diyos, abalang-abala sa lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon, unahin po natin ang Diyos, unahin ang kanyang kaharian, unahin ang kanyang katuwiran. At kapag inuna po natin ang lahat ng ito, idaragdag sa atin lahat ng bagay. Bibigyan po tayo ng buhay, ganap, kasya-siya sa harapan ng ating Panginoon. Mahal po tayo ng ating Diyos. Kung bakit sa mga oras na ito, inaabot ka ng tinig ng Diyos. Hallelujah! Tunay nga kung mayroong magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Alam ng Diyos na kailangan mo ang ating Panginoon sa mga oras na ito. Marahil sa mga oras na ito, wala kang panahon na maglingkod sa Diyos. Ito yung pagkakataon na mapakinggan mo ang panawagan ng Diyos. Mapaglingkuran siya buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Saan mo ginugugol ang iyong panahon? Saan mo ginugugol ang iyong oras? Saan mo ginagamit ang iyong lakas? Kaibigan, kapatid, gamitin po natin yan para sa kaluguran ng ating Panginoon. At kapag nalugod ang Diyos sa iyong buhay, kapatid, lahat po ng ating hinihiling sa ating Panginoon, ibibigay ng Diyos. Sino po ako? Nung ako po ay hindi pa naglilingkod sa ating Panginoon. Alipin ng sakit karamdaman. Subalit nung ako po'y nakakilala sa ating Panginoon, siya lang po ay Diyos na manggagamot. Siya po ay Diyos na walang imposible. Katulad po sa akin isang kababaihan, narito po ako, hindi ko po ikinahiya na ipangaral ang salita ng Diyos sapagkat sabi
sabi po ng Biblia, kung ikakahiya mo ako sa harapan ng maraming tao, ikakahiya ko rin ikaw. Kapatid, ayaw ko pong ikahiya sa panahon na ako po'y bawian ng buhay, na ako po ay mamatay. Kapatid, lahat po tayo iharap sa hukuman ng ating Panginoon. Bata ka man, matanda ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, kapatid. Kapag namatay ang isang tao, lahat po ay huhukuman ng ating Diyos. Lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ayaw ko po na mapahamak ang ating nag-iisang kaluluwa. At narito po ako sa inyong harapan, buhay na patotoo, sapagkat mayroong magandang plano ang Diyos sa ating lahat. Naniniwala po ako kung bakit po ako pinadaling ng Diyos. Dahil mayroon pong magandang plano ang ating Diyos sa ating buhay. Ganun din po tayo sa lahat po na naabot ng tinig na ito. Meron pong magandang plano ang Diyos sa inyong buhay. Kapatid, kaibigan, tunay nga po ang Diyos ay nagbabago. Sa mga oras na ito, marahil nagdadalawang isip ka, marahil naguguluhan ka kung ano ba talaga ang tama, kung ano ba talaga ang totoo. Kapatid, ang totoo po, si Jesus. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala pong makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan po lamang na Jesus. Kaya tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Hanapin po natin ang kaligayahan sa Diyos. Huwag po natin hanapin ang kaligayahan, ang kasiyahan sa daigdig na ito. Sapagkat kung hinanap po natin sa tao, kung hinanap po natin sa kalayahan, ang kaligayahan, kapatid, kaibigan, mabibigo ka. Ngunit kung sa Diyos ka sumampalataya, sa Diyos ka naglingkod, sa Diyos ka nagpagamit ng buhay, ang iyong panahon, oras, ibinigay mo sa Panginoon, inauna mo ang Diyos, totoo at tapat ng ating Panginoon. Bibigyan ka ng kapahingahan, bibigyan ka ng kapayapaan, bibigyan ka ng tagumpay, bibigyan ka ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay mahabagin sa lahat. Kapatid, kaibigan, sabi ko nga kanina, lahat po tayo ay mamamatay. Lahat po tayo ay babawian ng buhay. Ngunit ang kalagayan po ng ating nag-iisang kaluluwa kapag tayo po ay namatay at humarap sa harapan ng ating Panginoon. Kapatid, kaibigan, ang nais po natin na bago tayo po ay mawala ng buhay, bago po tayo mamatay, magkaroon po tayong nakaligtasan sa ating nag-iisang kaluluwa. At paano po natin mararanasan ang kaligtasan kung hindi po natin kilala sa Jesus sa ating buhay? Sino nga ba si Jesus sa ating buhay? Si Jesus, siya po ang lumikha sa iyo at sa akin. Si Jesus ang lumalang ng langit at ng lupa. Si Jesus ang nagmamamayari sa iyong buhay. Kaya nga po, kailangan po natin sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi po ang sarili po natin kalooban. Kung ano ang gusto mo, hindi po yan ang nais ng Diyos. Ang kaisipan ng tao, ang kaisipan ng Diyos ay napakalayo. Totoo po yan, sabi po ng Biblia, ang kaisipan ng tao ay ganun kalayo sa kaisipan ng Diyos. Kaya masunod po ang kalooban ng ating Panginoon. Ang nais lamang ng Diyos, tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po, nagpapakababa ay itataas ng Diyos, at ang nagpapakamataas ay ibabagsak ng Diyos. Kaya nais po natin, mahihipon po natin ang puso ng Diyos, makita po sa atin ang kapakumbabaan, ang kababaang loob, sapagkat kung wala si Jesus sa iyong buhay, wala kang magagawa. Kapatid, kaibigan, huwag po tayong malangan sa sarili po nating karunungan. Huwag po tayong malangan sa sarili po nating lakas, sapagkat ang karunungan at lakas ng tao ay limitado. Ngunit ang karunungan ng Diyos, ang lakas ng Diyos na pinibigay sa lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, pangalang hanggan, ang ibinibigay po namin dito, mga salita ng Diyos, babasahin, yan po ay hindi po relihiyon o anumang sekta na aming ipinapangalan kundi sa Jesus, na kapag iyong sinanggap sa Jesus sa iyong buhay, sinampalatayanan mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Kapatid, kaibigan, meron pong nag-aantay sa iba't isang kaluluwa. Meron pong kaligtasan kay Jesus. Kaligtasan ng iyong nag-iisang kaluluwa. At kapatid, kaibigan, kapag hindi mo tinanggap sa Jesus, kapag wala kang Kristo sa iyong buhay, kapag wala kang kilalang
Jesus sa iyong buhay. Kapatid, kung ka ang ating nag-iisang kaluluwa, at dalawa lamang po ang pwede po natin puntahan, either langit at impyerno. Kapatid, kaibigan, ang nais po natin tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos. Wala pong nagnanais kapag tinanong, saan mo gustong pumunta, langit o impyerno? Wala pong nagnanais na pumunta po ng impyerno. Ang lahat ng tao, mabuti masama, kapag tinanong mo saan pupunta, ang gusto ko ay langit. Kapatid, kaibigan, paano po natin mararating ang langit kung mismong simbahan? Hindi po natin mapasok-pasok kung mismong paglilingkod sa ating Panginoon dito sa lupa, hindi po natin magawa. Ang nais ng Panginoon ay makita po sa ating buhay na tayo po'y meron pong pagpapasakop sa ating Panginoong Jesus. At tayo magpapasakop kung hindi po natin sa Jesus kilala sa ating buhay. Kung wala po tayong Kristo sa ating buhay. Kapatid, kaibigan, mahal po tayo ng ating Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Ang nais ng Diyos, tayo po ay mapabilang sa Kanyang kaharian. At paano po tayo mapapabilang sa Kanyang kaharian? Kapatid, kaibigan, ang kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa ay hindi po sa mabubuting gawa. Ang kaligtasan po ng iyong nag-iisang kaluluwa ay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesucristo. At kung gagamitin mo ang pananampalatayang yan, makikita sa iyong gawa kung paano ka maglingkod sa ating Panginoon. Kapatid, hindi po kami na tumitigil ipangalan ang salita ng Diyos upang maabot ang mga tao na wala pang pananampalataya. Pero ito po ang nais ng Diyos, humayo ka at ipangalan ang salita ng Diyos. Ito po ang katotohanan kung bakit kami po ay nandito sa inyong lugar, sa inyong harapan upang ipangalan ang salita ng Diyos na sa Jesus lamang po ang kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa. Kapatid, kaibigan, huwag mong antayin na tayo po'y mapahamak ang ating nag-iisang kaluluwa. Huwag mong antayin na mahuli ang panahon, ang oras. Huwag mong pangantayin na tayo po ay nasa panig ng karamdaman bago po tayo makakilala kay Jesus. Marami po akong kilala, marami po akong nabalitaan, marami po akong nasaksihan. Hindi kumilala kay Jesus noong panahon na nasa panig na ng karamdaman, hindi na makalakad, hindi na makakita, wala nang kakayanan, saka pa maglilingkod sa ating Panginoon. Kapatid, malakas ka pa ngayon, bata ka pa ngayon, ito na yung panahon para tayo po'y maglingkod sa Diyos. At naniniwala po tayo, sabi po ng Biblia, si Jesus ay muling babalik at kukunin niya ang lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. At paano po ang ating buhay kapag tayo po ay nadatnan ng ating Panginoon na nagtatampisaw sa kasalanan? Itong kasalanan ito po ay naghihiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ito po, ito yung daan para tayo po ay mapahamak ang ating nag-iisang kaluluwa. Ang kasalanan, ito po ang magbubulig sa atin doon po sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Gaano kasakit, gaano kahirap kapag ang isang tao ay naibulit sa apoy ng impyerno. Dito pa malaman ko sa lupa, kapag sobrang init, sa katulad po ngayon, summer na, sobrang init na, kapatid, kaibigan, nagre-reklamo ang tao. Gaano pa kaya kung ang ating nag-iisang kaluluwa ay maibulit sa naglalagablab na apoy ng asopre? Kapatid, kaibigan, ang kamatayan sa impyerno, kapatid, kaibigan, ito po ay nararamdaman mo. Akala mo, kapag tayo po ay namatay at naibulit sa apoy ng impyerno, hindi po natin mararamdaman ang sakit, kaibigan, napakasakit, sabi po ng Biblia. Kaya naisin po natin, tayo po'y maglingkod, tayo po'y magpagamit ng buhay, tayo po'y sumampalataya kay Jesus na siyang nagbabago ng buhay, nagpapalaya sa iyong sakit, karamdaman, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kapayapaan, doon sa walang kapayapaan, may punong-puno ka ng problema at suliranin. Kapatid, kaibigan, merong pag-asa kay Jesus. Merong kagalakan kay Jesus. Merong kapayapaan kay Jesus. Marami sa mga oras na ito, may problema sa pamilya,
Huwag mong angkinin, kaya ko to. Malakas pa ako. Marunong ako, mayaman ako, kaibigan, kapatid. Lahat ng bagay ay mawawala sa daigdig nito. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Si Jesus po ang simula at si Jesus po ang wakas. Sabi po ng pahayag, ako ang Alpha at ang Omega, sabi po ni Jesus. Ang pasimula at ang wakas. Kapatid, kaibigan, kapag humantong po tayo sa wakas ng ating buhay, kung tayo naman po ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesus at tayo po sumasampalataya sa Kanya, na tayo po ay napabilang sa Kanyang kaharian, kapatid, kaibigan, napakasarap po na tayo po ay meron po Jesus na pinaglilingkuran. Kapatid, kaibigan, marahil sa mga oras na ito, binabaliwala mo ang salita ng Diyos. Binabaliwala mo ang napapakinggang salita ng Diyos. Nangungusap na pala ang Diyos sa iyong buhay. Ang ating Panginoong Jesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. At ayaw mong pagbuksan. Kapatid, buksan po natin ang ating puso, ang ating kaisipan. Papasukin po natin sa Jesus sa ating buhay. At kapag sa Jesus po ang nagmaniobra ng ating buhay, kapag sa Jesus po ang naging driver ng ating buhay, kapatid, kaibigan, dadalhin po tayo sa buhay na walang hanggan. Dadalhin po tayo sa destinasyon na meron pong tagumpay. Paano magtatagumpay ang isang tao kung wala pong kilalang Diyos? Marahil sa ating buhay, mayaman naman ako, marami naman akong pera, may sasakyan, may pinagkakatikaan, kapatid, kaibigan. Marahil sa mga oras na ito, nasa iyo yan. Ngunit ang pinakamahalaga po, sabi nga po sa Biblia, sabi po, sa mga oras na ito, babawian kita ng buhay, sabi po sa Biblia. Napakahalaga po na tayo po'y magsaliksik ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang salita ng Diyos upang maunawaan po natin ang katotohanan. Magbasa po tayo, sabi po ng Biblia, ng Joshua chapter 1 verse 8. Basahin ang salita ng Diyos, umaga at gabi. Manalangin po tayo sa ating Panginoon na tayo po'y pagkaluban ng karunungan, kaalaman, upang maunawaan po natin kung anong katotohanan at walang ibang katotohanan, kundi sa Jesus lamang. Sa Jesus na nagpapalaya, sa Jesus na nagpapagaling, sa Jesus ay nagbabago ng buhay. Kung alipin ka ng anumang mga bisyo at kasalanan sa iyong buhay at nais mong kumawala, nais mong magbago, kapatid, kaibigan, mayroong pag-asa kay Jesus. Pwedeng mabago ang iyong buhay. Marunong ka lamang magpakumbaba at lumapit sa ating Panginoong Jesus. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili sa iyong sariling kaparaanan. Kapatid, ipagkatiwala mo sa ating Panginoon. Isurrender mo ang buhay sa ating Panginoong Jesus. At kapag ibinigay mo ang iyong mga pasanin, ang iyong mga kabigatan sa ating Panginoong Jesus, ikaw ay pagpapahingahin ng ating Panginoon. Bibigyan ka ng kapahingahan, bibigyan ka ng kaganapan sa iyong buhay. Kapatid, mahal po tayo ng ating Panginoon. Mahal po namin kayo kung bakit narito po kami. Patuloy po ng papaalala na salita ng Diyos. Sabi po ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Mahal po tayo ng ating Panginoon kung bakit inaabot ka ng salita ng Diyos. Kapatid, gayon na lamang ang pagsinta, ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino po yung bugtong na anak? Walang iba po sa Jesus. Sa Jesus. Sa Jesus po. Kapatid, kaibigan, huwag po natin baliwalain sa Jesus sa ating buhay. At kapag sa Jesus po ay pinapasok po sa iyong puso, sabi nga po, binigay po ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya. Kung sino lamang daw po yung sumampalataya, ay paano kung hindi ka sumampalataya sa ating Panginoong Jesus? Saan pupunta ang iyong nag-iisang kaluluwa? Ang sabi po ng Biblia, ang sino mang sumampalataya ay magkaroon po ng kaligtasan.
At walang ibang kaligtasan, hindi po relihiyon, hindi po anumang sekta. Ang kaligtasan po ay si Jesus. Si Jesus po ang kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa. Kaya tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Sampalatayanan mo si Jesus sa iyong buhay. Mahalin mo si Jesus sa iyong buhay. Unahin mo si Jesus sa iyong buhay. Huwag mong ipanghuli si Jesus sa iyong buhay. At kapag inuna mo si Jesus sa iyong buhay, uunahin ka rin niyang pagpalain, uunahin ka rin niyang pagalingin, uunahin ka rin niya na bibigay sa iyo ang lahat ng bagay. Kaibigan, kapatid, tunay nga po na kapag tayo'y namatay, saan pupunta ang iyong nag-iisang kaluluwa? Naisip na po ba natin na kapag tayo pa ay namatay, meron pang nag-aantay na kaligtasan sa buhay na walang hanggan? Ito po ang napaka-importante sa isang tao, ang kaluluwa. Ang kaluluwa ng isang tao ay meron pong patutunguhan. Papaalala ko lamang po, langit at impyerno. Wala pong purgatorio. Kapatid, kaibigan, sabi po ng Biblia, langit at impyerno. Ang nais po natin, inaasahan po natin, tayo'y mapabilang sa langit. Gawin po natin, sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesus. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Jesus. Sabi po ng Biblia, lahat ng mapapagdal at mabibigat ang lubha, kanino lalapit? Sa ating Panginoong Jesus. Kay Jesus ka lumapit. Huwag kang lumapit kung kanino. Kapag ikaw ay may problema, kapag ikaw ay walang pera, kanino ka lalapit? Kay Jesus. Marahil sa tao, kapag sa tao ka lumapit, mabibigo ka. Ngunit kapag kay Jesus ka lumapit, ibig sabihin, manalangin ka sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay gagawa ng himala at kababalagan sa iyong buhay. Ang Diyos po ay magpapagaling sa lahat ng mga may cancer. May cancer ka sa bulsa, pagagalingin niya ng ating Panginoon. May cancer ka, nasa terminal disease, na wala nang kagalingan, sabi ng doktor, wala nang lunas, antayin mo na lang, isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, at papawian ng buhay. Kapatid, kaibigan, walang pwedeng magsabi na hanggang dito ka na lang. Walang iba sa Jesus lamang. Sa Jesus, sapagkat siya ang lumikha, at siya rin ang may karapatang tumawi ng iyong buhay. Kaya bago po tayo mawian ng ating buhay, tayo po ay naglilingkod sa ating Diyos. Tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Kaya sa umagang nito, nais po lamang po namin na tayo po ay patuloy na mag-ikot sa ating Panginoon, kumilala sa ating Diyos, at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalan ng salita ng Diyos, nawa ay patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoon, na po tayo ay protection ng ingatan ng Diyos saan man tayong tao pupunta. Meron po likod ng Diyos na magsasalita at magbabahagi upang paano po siya pinagpala, binabot ng Diyos mula sa mga kasalanang buhay. Ngayon ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos. Pagpalain po tayong lahat. To God be the glory. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa pumapagpalang tanghali sa lahat ng aming mga kababayan dito po sa lugar ng Paliparan. Baka may mga taga-salawag pa dito. Amen. At mga taga-salawag din kami. Paliparan din kami. Salamat po sa inyong buhay na alam ko kayo po ay nakikinig ngayong umaga. At nagpapasalamat din ako unang-una sa Panginoon dahil ginamit po ng Diyos ang kanyang mga salita upang maraming tao na dati ay makasalanan, dati po ay mga drug addict, mga lasinggero, bakatero, sinungaling, pero nabago po ang kanilang mga buhay. Yung
po nagpakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Napakinggan ko rin ngayong umaga. At naniniwala ako, kababayan, kaibigan, kapatid, Ano ta? Hindi ka nakalans. hallelujah, na hindi po ito aksidente. Kung bakit ka narito sa ganitong oras, ganitong araw, ganitong Amen. Upang mapakinggan mo ang salita ng Diyos sa lugar na ito. Ito po ay pinahintulot ng Diyos na mapakinggan mo ang mga pangangaral ng kanyang mga salita. Bakit? Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. At dahil alam ng Diyos yung pangangailangan mo, kapatid, gumagawa ang Diyos ng iba't ibang kaparaanan upang yung pangangailangan mo ay Nicole. matakpuin ng Diyos na yung Kanina mga. ko. Alam mo na Makinig ka lang. Buksan mo lang ang puso mo Hawak mo nga. sa mga nagsasalita. At kapag binuksan mo ang puso mo, naniniwala ako, maranasan mo, kaibigan, ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon mula sa pakikinig ng iyong mga salita. Bago po ang lahat, ako po ay magpapakilala. Ako po ay si Pastor Glenn ng GKMCC, God's Kingdom Mission Christian Church, Saglit lang. sa Lawang Chapter. Amen. Dito po kami itinalaga ng ating pong Panginoon sa lugar po ng San Marino City. Phase 5, gitna, Spain Street. And for 5 years, this coming July 30, maglilimang taon na ang pinagtagumpay ng Diyos ang kanyang gawain sa lugar po ng San Marino City. Kaya salamat sa Panginoon. Ito po ay galaw ng Diyos. Ito po ay plano ng ating pong Panginoon upang abutin ang mga taong namumuhay sa bisyo at kasalanan, magbalik loob sa Panginoon, hallelujah, tanggapin si Jesus sa kanilang buhay Mainit eh. upang lahat tayo ay makaranas ng pinangako ng ating pong Panginoon buhay na walang hanggan. Bunga rin ako, mga kapatid, sa mga narito, way back 2005, uulitin ko po muli, ako po ay isang gwardiya ng NHA Paliparan. Kung sino po ang mga nakakaalam sa NHA Office Paliparan, dyan po sa site, malapit po sa Wapa District. Dyan po ako nag-duty way back 2005 bilang isang gwardiya. At hindi man lang naisip, hindi ko man lang naisip na after so many years, yung isang dating gwardiya, amen, gagamitin po lang ng ating pong Panginoon bilang pastor dito rin sa lugar ng Paliparan. Amen. Anong ibig kong sabihin? Kapagod hindi natin alam kung ano nag-aantay sa iyo sa araw ng bukas. Hindi natin alam kung ano nag-aantay sa atin sa dako paroon. 1 year from now, 2 years from now, 5 years from now, walang nakakaalam kung ano na ang takbo ng buhay mo. Kaya sabi nga ng Biblia, mapalad ang mga tao o matalino ang mga taong pinaghahandaan niya ang kanyang kamatayan. Bakit? Walang tatagal sa daigdig na ito. Amen. Walang magtatagal. Mapalad na lang tayo kung tayo po ay abutin ng 50, 60, 70 years old, 80 years old. Pero alam niyo po ba, marami mga kabataan na hindi na nila inabot, hindi na nila na-enjoy yung buhay. Hallelujah. Kinuha na sila ng ating pong Panginoon at hindi nila alam na sila'y kukunin na ng Diyos. Parang tayo lang. Parang ikaw lang. Hindi mo rin alam kung kailan kukunin ng ating pong Panginoon. Kaya maliwanag po sa libro ng Kawikaan, chapter 27, verse 1, huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas dahil hindi mo alam, kaibigan, kung ano ang magaganap. Ay mapalad ka ngayong umaga kung ikaw man ay nabukas ng kaisipan mo, ng puso mo, at malaya mo tinanggap ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Tikiyakin ko sa iyo,
may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Kaya yung aming mga binibigay ng mga tracts, mga babasahin, alam niyo po ba, marami ng binagong buhay dyan. Marami ng mga kabataan, kananayan, kalalakihan, na dating walang panahon na makinig ng salita ng Diyos, pero naabutan na po namin sila ng tracts. Nagulat na lang kami, pumunta na ng church. Amen. Ibig sabihin, huwag mong balulain yung babasahin at tinatap mo. Meron kong kapangyarihan dyan at naniniwala ako na pagpuksan mo lang ang puso mo, kapatid, may pagpapalat yan. Pakinggan mo lang natin po, Panginoon. Ang Diyos ang nangungusap sa buhay mo ngayong umaga. Kaya ginamit lamang kami ng ating pong Panginoon. Dahil alam ng Diyos, meron kang problema, kaibigan. Alam ng Diyos, meron kang pangangailangan. O baka wala kang pera ngayon, tapos marami kang bayarin. Baka may invento ng pamilya mo, may karamdaman, at hindi lang karamdaman, malubhang karamdaman. Kaya ito na ang oras upang makinig ka sa sinasabi ng Panginoon sa buhay mo. Alam niyo po ba na mahal ka ng ating pong Panginoon? Kaibigan, yan pong totoo, mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng ating pong Panginoon at hindi kayang tiisin ng Diyos kapag nakikita niya ang buhay mo na nahihirapan. Ayaw ng Diyos na nahihirapan ka. Ayaw ng Diyos na nagdadalamhati ka. Ayaw ng Panginoon na nasasaktan ka. O baka nagugutom ka, ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos na wala kang trabaho. Ayaw ng Diyos na wala kang pagkakabitaan para gagamitin mo sa pamilya mo. Nais ng Diyos na pasaganain ka. Nais ng Panginoon na tulungan ka. Kaya sabi ng ating pong Panginoon sa aklat ng Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin lahat ng napapagal at nabibigat ang lubha sa kanyang pasanin at kayo'y pagpapahingahin na natin pong Panginoon. Ay maliwanag ko, kaibigan, ang panawagan ng Diyos. Nai-enjoy mo ba yung buhay? Nai-enjoy mo ba yung sitwasyon mo ngayon? Amen. Kasi sa totoo lang, maraming tao ini-enjoy pa yung buhay. Kaya wala pa silang panahon sa ating pong Panginoon. Ang hindi alam ng tao, amen, sabi po ng Hebreo chapter 9 verse 27, minsan lang itinagda sa tao ang mamatay. Oo, mamatay. At pagkatapos niyan ay paghuhukom. Kaya kahit anumang dasal, anumang panalangin sa iyo kapag ikaw ay namatay na, kapatid, wala nang patutunguhan ang panalangin mo. Bakit? Patay ka na. Ay mapalad ka. May nagpaalala sa iyo Diyos. Mapalad tayo. Meron pong nagpapaalala sa ating Diyos, kaibigan. Kumakatot sa puso natin ang ating Panginoon. Sino ba naman tayo para magmatigas sa ating Panginoon Jesucristo? Na siya lang naman ang nagbibigay sa atin ng trabaho. Siya lang naman ang nagbibigay sa atin ng pamilya natin, ng anak natin, ang pinagkakakitaan natin. Siya lang naman yung nag-iingat sa atin araw-araw. Sino man naman tayo, kapatid, para magmatigas sa panawagan ng ating pong Panginoon. Sino ako? Dati, isang alipin ng sakit at karamdaman. Ilang taon akong inalipin ng hypokalemia. Way back 1991. Hallelujah! Nag-diagnose na ako na ako po ay lack of potassium. Hypokalemia po ang sakit ko noon. Kakulangan sa potassium at dahilan
upang maging suki po ako ng hospital. Ilang beses akong pabalik-balik ng hospital dahil sa kakulangan ng potasyum. Pero salamat mga kapatid, hindi ko man mabilang kung nagailang ulit ako pumunta ng hospital. Pero salamat, mayroong Diyos na nagpapagaling sa akin at nagpapalaya sa akin sa anumang sakit at karamdaman na hypokalemia. Kaya ganun din ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ko alam kung ano sakit at karamdaman mo. Pero tinitiyak ko sa iyo ngayong umaga, hindi doktor ang magpapagaling sa iyo. Ang tanging Panginoong Jesucristo lamang ang magpapagaling sa iyo ngayong umaga. Siya lamang ang may kakayanang tulungan ka. Ang tao, amen, manggangako lang yan. Subalit napapako kalamihan ng kanyang pangako. Kaya ako, kaibigan, hindi na ako umaasa sa tao. Hindi katulad dati. Amen. Takot akong mawalan ng trabaho. Kapag wala akong pera, kung kani-kanino na ako pumupunta upang mangutang na walang bayad-bayad. Bakit? Walang pambayad. Pero nung nakilala ko ang ating pong Panginoon at nagtiwala sa Diyos, salamat, pinagpala ng ating pong Panginoon. Yung dating namumuhay sa bisyo na singgero, gumugulong sa basurahan, sa sobrang kalasingan, kami nakaka-relate dyan sa akin. Yan yung buhay ko. Gumugulong sa basurahan, kahit lasing ka, kapag nakakita ng baso, tatay pa rin. Grabing buhay. Hindi ko alam, sinisira na pala yung aking atay. Yung aking baga, sinisira na pala. Ano pa ba pwedeng sirain ng alak? Ano pa ba pwedeng sirain ng sigarilyo? Amen. Kaibigan, mahal ng Diyos ang katawan mo. Hindi mo yan pag-aari. Ipinahiram lamang sa iyo yan ng ating pong Panginoon. Kaya ingatan mo yan. Ingatan natin yan. Magbibigay sulit tayo isang araw. Kaya paano natin ginamit ang ating katawan. Hanggang tayo po ay mabubuhay pa sa wagang ang kalibayan. Anong ginagawa mo maghapon? Baka naman wala kang panahon. O kahit napakinggan mo lang ang salita ng ating pong Panginoon, sarado pa rin ang puso mo dahil ang iniisip mo, meron ka ng relihiyon at yan ka na mamamatay sa relihiyon mong yan. Kaibigan, parehas tayo. Kung ganyan ang mentalidad mo, I tell you, yan din ang aking rason ng araw. Yan ang rason ko ng araw. Meron na akong relihiyon at sa relihiyon ko na ako mamamatay. Eh hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay ko. Amen. Kaya salamat. Hindi ako namuhay sa relihiyon, kundi ipinakilala sa akin, ipinaunawa sa akin ng Diyos na hindi mo kailangan ang relihiyon para maligtas ang iyong nag-isang kaluluwa. Marahil may nagtatanong sa iyo, o marahil tinatanong mo ang sarili mo, ano ba ang magliligtas sa akin? Paano ba akong maliligtas? Kapatid, sasabihin ko sa iyo, si Jesus lamang ang magliligtas sa ating mga nag-iisang kaluluwa. Hindi yung asawa mo magliligtas dyan. Hindi yung employer mo magliligtas dyan. Pasalamat ka nga kung makapag-loan ka dyan sa employer mo. Pero sasabihin ko sa iyo, kapag pinag-uusapan kaligtasan ng ating nag-isang kaluluwa, maaasahan natin ang ating Panginoon sa Kristo. Siya lamang ang tanging kaligtasan ng ating mga nag-isang kaluluwa. At siya lamang ang katubunan sa lahat
ng ating mga pangangailangan. Sino bang walang pangangailangan? Naging ako meron akong pangangailangan. Ang dami kong pangangailangan. Kapatid, parehas tayo. Marami tayong pangangailangan. Pero dahil alam ko marami akong pangangailangan, inuuna ko ang ating pong Panginoon. Bakit ko inuuna si Jesus? Dahil siya lamang ang magbibigay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Maliwanag po yan, sabi ng Matthew chapter 6 verse 23. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idadagdag na lang sa iyo. Kaibigan, pawang idadagdag na lang sa iyo. Anong kulang mo? Anong wala ka ngayon? Wala ka bang perang pambayad sa meranso mo? Wala ka bang perang pambayad sa inuupuhan mong bahay? Wala ka bang pera, kapatid, na pambayad sa tubig bill? O sa iba't ibang mga bills? Nagtatabasa dito niya. At ang ginagawa mo na lang, amen, kumakamot ka na lang sa ulo mo. Kapatid, may sasabihin ako sa magandang balita. Amen. Nag-aalok ang ating pong Panginoong Jesucristo ng tulong para sa iyo. Inaalok tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Tutulungan ka ng ating pong Panginoon. Ang kondisyon, lumapit ka lang sa Kanya. Kaya ang ginawa ko nung naunawaan ko ang salita ng Diyos, lumapit ako sa Kanya. At nung lumapit ako sa Kanya, kaibigan, binigyan ako ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Yung dating baog, walang anak. Oo, ako po yun. Dating walang anak. Salamat. Nung lumapit kay Jesus, nagkaroon po ng anak. Baka wala kang anak. Walang imposible sa ating pong Panginoon. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kumikilos siya sa mga bagay, amen, na hindi mo kayang isipin o hindi kayang abutin, amen, ng ating kaisipan. Pinagkaroon ako ng anak, kaibigan, hindi dahil sa mga gamot, hindi dahil sa kung kani-kaninong mga advices, kundi nagkaroon po ako ng anak, yung isang dating baog, nagkaroon ng anak dahil sumampalataya ako sa ating pong Panginoon Jesucristo. Ano po ba yung pinakamabigat mong problema ngayong umaga? Sa Panginoon, yung pinakamabigat mong problema, katiting lamang yan sa Panginoon, kaibigan. Maliit na bagay lang yan sa Panginoon. Simpleng bagay lang yan. At hindi mo kaya yan, kaya ng Diyos. Bakit? Amen. Hindi tayo lalapit sa Panginoon. Kung siya lang din naman ang nag-iisang solusyon sa lahat ng ating mga problema, ay di lumapit na tayo kay Jesus. Ganon, hindi tapos yung usapan. Bakit pinapahirap pa ng tao? Maraming tao kasi pinapahirapan pang sarili niya. Samantalang alam niya na ang solusyon, pinapahirapan niya pa. Gumagawa pa ng iba't ibang formula. Dumidiskarte pa kung kani-kanino. Amen. Halos hindi na nga kumakain. Mabigyan lamang ng solusyon yung problema. Kaibigan, baka ikaw yan. Baka hindi ka na nakakatulog dahil sa problema mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Merong Jesus, merong Jesucristo na ating Panginoon. Hallelujah! Na sa isang kisap mata mo lang, ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Kaya yun ang dahilan kung bakit kami nandito, upang paalalahanan ka. Yung problema mo, kaibigan, maliit na bagay lamang yan. Ilapit natin sa ating pong Panginoon. Siya lamang ang tanging solusyon
sa lahat ng ating mga pangailangan. Sabi ng Biblia, Amen, lumapit kayo. Kapag tao ang nagsasabi niyan, lumapit kayo, bibigyan ko kayo ng ayuda. Takbuhan yung mga tao. Unahan yung mga tao. Madaling araw pa lang, pila na sa ayuda. Pero kapag si Jesus ang nananawagan, tutulungan ka ng Panginoon. Maraming taong binabaliwala ang panawagan ng Diyos. Kapatid, totoo po yan. Alam ko yan. Hallelujah. Maraming taong ayaw pansinin ang panawagan ng ating pong Panginoon. Pero ngayong umaga, sasabihin ko sa iyo, kapag nagdesisyon kang lumapit kay Jesus, makipagrelasyon ka sa ating pong Panginoon, tapos lahat ng mga problema mo. Amen. Nakalaya ako sa bisyo at kasalanan dahil kay Jesus. Nabago yung aking buhay dahil kay Jesus. Nagkaroon ako ng pamilya dahil kay Jesus. Nagkaroon ako ng trabaho dahil kay Jesus. Nagkaroon ako ng sasakyan dahil kay Jesus. Nagkaroon ako ng magandang layunin sa buhay. Nagkaroon ako ng magandang direksyon dahil kay Jesus. At nagkaroon ako ng kaligtasan ng aking nag-iisang kaluluwa dahil kay Jesus. Kapatid, kaibigan, sino si Jesus sa buhay mo? Sino si Jesus sa buhay mo? Siya ba ang Panginoon? Siya ba yung nagmamaniobra ng buhay mo? O hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nasusunod at hindi si Jesus? Hallelujah. Kaya ito po ang dapat natin maunawaan. Ngayong umaga, patuloy na nagpapaalala ang ating pong Panginoon. Nais kang tulungan, nais kang ingatan ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang kailangan natin, lumapit lamang sa ating pong Panginoon. Kaya salamat po na marami sa lahat ng mga nakikinig sa lugar na ito. Meron po magandang plano ang Panginoon sa buhay mo, kaibigan. Nais na gumawa ang Diyos ng kamanghamanghang bagay sa buhay mo. Nais kang pagpalain ng ating pong Panginoon, higit pa sa iyong inaasahan. Hayaan mong lumapit sa Panginoon at hayaan mo na yung puso mo ay bukas sa salita ng Diyos. Hindi relihiyon, o ulitin ko, hindi po relihiyon. Si Jesus ang solusyon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Lalong-lalo na ang kaligtasan ng ating mga nag-iisang kaluluwa. Salamat po na marami. May mga kababaihan pa na ginagamit ng Panginoon, pinagpala ng Diyos, naglilingkod sa ating pong Panginoon. Pero salamat, inabot siya ng salita ng ating pong Panginoon kung bakit siya ngayon ay kasama namin dahil naranasan niya yung biyaya, habag, pabor ng Diyos sa kanyang buhay. Salamat po na marami sa inyong pakikinig. God bless you all. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kami po ay narito upang i-share po namin sa inyo ang salita ng Diyos na lagi po namin napapakinggan. Nagbibigay sa amin ng kalakasan kung bakit narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabubuting salita ng Panginoon. Mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero bakit maraming tao po na binabaliwala ito? Kaya pasensya po
kung kami nakakaabala sa inyo, subalit ang mabuting salita ng Panginoon, hindi po ito kabalaan. Kami po ay taga JKMCC, God's Kingdom Mission Christian Church, dito po sa Salawag, sa San Marino City. Kami po ay nagpagamit ng buhay sa Panginoon sapagkat nais namin ibalik suklian yung kabutihang ginawa sa amin ng Panginoon. Dati po kaming mga kasalanan, dati po kaming binabaliwala ang salita ng Diyos. Hindi namin pinapansin yung mga salitang ito. Subalit nakaranas kami ng matitinding pagsubok, suliranin, problema. Ngunit nung nakilala namin ang Panginoong Hesus sa aming buhay, kami po ay binago ng Panginoon kung bakit narito kami sa inyong harapan ngayong umaga. Sapagkat binigyan kami ng lakas ng loob ng Panginoon upang mapagtagumpayan ang lahat ng bagay, upang ang aming nararanasang mga pagsubok sa buhay, ito'y aming napapagtagumpayan sapagkat may Diyos kaming pinaglilingkuran. Mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoon. Kung bakit ang Panginoon ay nagranas ng hirap, nagranas ng hagupit, nakaranas ipako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Subalit binabaliwala ng mga tao yung mga ito. Binabaliwala ng mga tao na naranasan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Na dapat tayong makasalanan ang naghirap, nagdanas ng hagupit, nagdanas ng pagdanak ng dugo, tayo dapat po yun. Subalit inako ng Diyos, inako ng Panginoong Hesus lahat ng ating mga kasalanan. Pero ano pong ginagawa ng mga tao? Binabaliwala niya po ang Panginoong Hesus. Binabaliwala niya po ang mga salita ng Diyos na dapat siya po ang unahin natin. Bakit po tayo nakakatayo? Bakit po tayo nakakapagtrabaho? Bakit po tayo nakakapagnegosyo? Bakit po tayo nakakapag-drive ng mga sasakyan? Itong lahat ng to ay bigay ng Panginoon. Bigay ang kalakasan natin ng Diyos. Kaya hindi po dapat nating baliwalain ang Panginoon sa ating mga buhay. Dapat po natin unahin ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil sabi sa kanyang salita, seek first the kingdom of God. Dahil pag inuna po natin ang Panginoon sa ating mga buhay, lahat ng kailangan nyo, lahat ng kailangan natin ay pawang idaragdag na lamang ng ating Diyos sa ating buhay. Kaya't mga kapatid, ngayon pa lamang marami tayong nararanasan, mga kalamidad, pandemya, kung bakit natin nararanasan ang mga ito. Sapagkat nais ng Diyos ipamulat sa mga tao, lalo mga makasalanan, ipamulat sa inyo, sa ating lahat, na dapat nating baguhin ang ating buhay. Ipaubaya natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Siya ang ating unahin sa ating mga buhay. Pagising natin sa umaga, hindi po tayo luluntad para magtrabaho na agad. Hindi po tayo gigising para kung ano man yung unahin natin sa ating buhay. Subalit ang Panginoong Diyos ang dapat nating unahin pagising natin sa umaga. Maging mapanalanginin po tayo upang ang Panginoon na lang, ang Panginoon ang magbibigay sa atin lahat ng ating kailangan. Sabi ng Panginoon, Hallelujah Jesus, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng mga suporta. Siya ang nagpo-provide ng mga kailangan natin sa araw-araw. Kaya bakit po ang karamihan ay hindi po pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Hindi po pinapahalagahan ang
ang mabubuting balita. Oo, sinasabi po natin na ako ay gumagawa ng mabuti. Hindi naman ako gumagawa ng kasalanan. Subalit, oo nga, hindi ka nga gumagawa ng kasalanan. Pero tanungin po natin ang mga sarili natin. Inuna po ba natin ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay? Binigyan ba natin ang halaga ito sa ating mga buhay? Ang sabi ng Diyos, dumalo kayo sa mga pagkakatipon, alang-alang sa Panginoon, para makinig ng mga salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng upang maging matuwid tayo, upang maging maligtas ang ating nag-iisang kaluluwa. Kailan po tayo magdidesisyon para maging matuwid, maging kalugot-lugot ang ating ginagawa sa Panginoon kung tayo ay patay na? Hindi po natin magagawa yon. Hindi na tayo makahingi ng kapatawaran sa Panginoon kung hindi po natin gagawin na ngayon ang dapat gawin para sa ating Diyos. Sapagkat ang Panginoong Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Si Jesus lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Sabi po sa John 14:6. Kaya mga kapatid, nais po namin ang bawat isa ay maligtas. Hindi po lamang kami, hindi po lamang iilan, subalit tayong lahat ay maligtas, sapagkat yun ang nais ng Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang iligtas ang isang katauhan. Bakit po? Sapagkat sobrang mahal po tayo ng Diyos, kung bakit ang kanyang kaisa-isang anak ay nagdanas ng hagupit, nagdanas ng hirap, nagdanas ng pagpako sa krus, sapagkat sobrang mahal po tayo ng Diyos. Pero hindi po natin ito sinusuklian. Dapat po natin suklian yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya't mga kapatid, magsisi po tayo sa lahat ng mga kasalanan at din natin yung mga responsibility natin bilang anak ng Diyos. Hindi lamang tayo maghahanap buhay sa mundong ito. Hindi lamang tayo magpapakasaya sa sanlibutan ito, sapagkat ang sanlibutan ito ay sobrang makasalanan. Sobrang hindi kalugod-lugod sa Diyos ang mga pinagagawa sa mundong ito. Kaya panahon na upang isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Ihingi ng tawad ang mga kasalanan na nagawa natin. Hallelujah. Maging ang ating mga puso dapat nakatuon po sa Panginoon. At ngayong oras na to, dapat po natin na pahalagahan ang salita ng Diyos. Kung ano man yung naririnig nyo na pangangaral ng salita ng Diyos, kung ano man yung binibigay namin mga tracts sa inyo, ito ay mga salita niya na magbibigay sa atin ng matuwid na buhay, magbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan kung ano man nararanasan natin sa mundo ito, kung ano man mga pagsubok at suliranin. Ito ay magbibigay sa atin ng pag-asa sa mga kahirapang nararanasan natin. Kaya't mga kapatid, ngayong umaga, na nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat sinusunod lamang namin ang nais ng Diyos sa aming mga buhay upang ipalaganap ang salita niya, upang maraming taong maligtas, upang maraming taong mabago ang buhay, upang maraming tao na makakilala sa Panginoon, upang maraming tao na maging matuwid ang pamumuhay at naaayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang ginagawa sa araw-araw. Maraming salamat sa mga pakikinig nyo sa umagang ito.
meron pa po kaming susunod na tagapagsalita na binago rin isang kabataan, na binago ang buhay. Isang kabataan na nagpapagamit ng buhay sa Panginoon. Marami pong kabataan ngayon na lagalag. Marami pong kalalakihan ngayon na ang sinusunod ay ang kanyang kalayawan. Maraming bisyo, maraming kasalanan, makamundong gawa ang ginagawa sa kanyang buhay. Hindi kalooban ng Diyos. At itong ipapakilala ko sa inyo ngayon ay isang kalalakihan na nabago ang buhay. Dating may bisyo, dating hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos. Subalit ngayon, sinunod na niya ang kalooban ng Diyos kung kaya't napakabuti ng buhay niya sa Panginoon. At ito, papakalala ko sa inyo ang isang kalalakihan. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Ako po isang driver na binago ng Diyos. Binago ang aking buhay. Dati kong makasalanan. At sa kumbisyo lang po ang pag-uusapan, nasa akin na po lahat. Dati, dahil nga po sa kabutihan ng Diyos, binago niya ang aking buhay. Natuto, nahubog, nakinig lamang po ng salita ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binago niya ang aking buhay. Dati po akong lasinggiro. Kung saan po nagpupunta, kung sa mga kalayawan, naandun po lagi ako. Isang tawag lang ang aking barkada, pupunta agad ako. Dahil po sa ating Panginoon, nagkaroon po ako ng kaligtasan. Nagkaligtasan na akin, nag-iisang kaluluwa, natuto, nakinig lamang po sa salita ng Diyos. Kaya, inaanyayahan ko po kayo na lumapit sa ating Panginoon dahil siya lamang po ang magbibigay sa atin ng kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa. Gusto ko lang po na ipatutuo sa inyo ang nangyayari sa aking buhay. Dati po akong pag may problema, hindi adaan ko lang po ito sa inom, sa barkada, hanggang sa pag-ising ko, nandun na naman ang problema. Pero nung tinanggap ko ang ating Panginoon, nung ko napatunayan, ang tanging kaibigan natin na tapat at totoo na magbibigay sa atin ng kaligtasan lamang sa ating mga problema, ang ating Panginoon. Kaya inaanyayahan ko po kayo lahat na dumalo sa gawain ng ating Panginoon sa San Marino, sa Lawag City, Phase 5, gitna, na para kung gusto nyo makilala ang ating Panginoon at gusto nyo maligtas ang nag-iisang kaluluwa, inaanyayahan ko po kayo. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang tanghali po sa ating mga kapatid. Sa araw po nito, maraming sa atin na nakapagrinig ng salita ng Panginoon. At ang suliranin at pigmaan, mga iba't ibang pagsubok na naranasan natin sa araw na ito. Iba't ibang pagsubok, pigmaan sa pamilya, magulong pamilya, mga bisyo. Maraming mga suliranin, mga kapatid. Ano ang sinasabi ng ating banal na aklat? Sabi ng Panginoon, mga galak kayo pag kayo nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok, sapagkat sinusubok lamang ang inyong pananampalataya. Mga kapatid, malalim ang sinasabi ng ating Panginoon. Marahil ang mga pagsubok na nararanasan natin
Ito ang dahilan upang ilapit tayo sa ating Panginoon. Upang lumapit tayo kapag wala na tayong pag-asa sa ating buhay. Digmaan na kung magulong pamilya, walang solusyon. Hindi solusyon mga kapatid ang pera, lumapit sa pera. Hindi solusyon ang mangutang, hindi solusyon ang magtrabaho. Sapagkat maraming bagay dito sa mundo na nakakasilaw, na nagpapalayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pag tayo may mga iba't ibang pagsubok, katulad na lamang po sa lugar ng Russia, sa Ukraine, nagdidigmaan sila mga kapatid, laman sa laman, agawan ng lupa, at walang mga Kristo sa puso. Ito mga komunista na ito na walang Kristo sa puso. Kaya nararapat lang na tayo magbago, tayo maglingkod sa ating Panginoon, tayo ang gagamitin upang sila'y mabago doon sa Russia, sa Ukraine, upang matutong manalangin, matutong maglingkod sa ating Panginoon, na tayo ay mga sundalo ng Panginoon upang lumaban, matuto, at magligtas ng kaluluwa sapagkat si Kristo lamang ang ating kaligtasan mga kapatid. Sabi nga sa kanyang salita, lumapit tayo sa ating Panginoon, unahin natin siya upang lahat ng bagay idaragdag niya. Kaya marami sa atin mga kapatid, may mga pagsubok sa buhay na hindi alam ang gagawin. Kung minsan gusto na nating magpakamatay, kung minsan gusto na nating patayin ang ating sarili sapagkat hindi natin nalalaman ng ating isang kaluluwa na kapag tayo nagpakamatay, wala po tayong kuhang sa langit. Ito po ang pinakamahalaga dito sa mundong daigdig na ito. Ang ating isang kaluluwa ay maligtas sa impyerno, makakilala sa ating Panginoon, magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng future ang ating mga anak, na kapag tayo naglingkod sa Panginoon, makikita nila ang ating pagsakripisyo dito sa lupa, makikita nila ang ating paglilingkod sa Panginoon. At tayo ay paglilingkod sa Panginoon. At salamat sa ating Panginoon sapagkat siya po ay mahabaging Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa, nagbibigay ng kalutasan sa magulong pamilya. Mga kapatid, wala na pong ibang tayong lalapitan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang Diyos po ay gumagamit ng mga alagad, ng mga lingkod, na nagpapadala siya ng mga mensahero upang babalahan ang mga magulong lugar, ang mga lugar ng mga komunista, ng mga walang takot sa Kristo. Kaya mga kapatid, narito tayo. Baka ikaw na ang tinatawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, upang magbigay ng babala sa mga lugar na kung saan walang pagkakilala, mga pamilyang magulong pamilya. Kaya salamat sa ating Panginoon, sabi niya sa Kanyang salita, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Mga kapatid, ang Diyos lamang po ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos lamang Panginoon, ang Diyos lamang ang katotohanan. Kaya kung wala na po tayong pag-asa, wala na tayong mapuntahang daan o paroroonan, nariyan po ang ating Panginoon mga kapatid. Siya po ay mabait, Diyos na mahabagin, na nagpapatawad sa ating mga kasalanan, kahit gaano kalaki ang ating kasalanan mga kapatid. Wala nang taong gustong tumanggap sa atin sa trabaho, wala nang kapamilya na gusto tayong kilalanin na kapamilya. Subalit ang Diyos po natin ay mahabaging Diyos. Kaya po siya namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi sa mabuti kundi sa mga masamang tao. Namatay po siya dahil nais niyang maligtas ang mundong ito, ang magulong mundong ito. Nais niyang iligtas ang mga kaluluwa, na kung saan ang mga kaluluwa natin ay mapupunta na sa impyerno. Wala nang pag-asa doon mga kapatid. Buhay na walang hanggan doon, na kamatayan, pagtitiis, paghihirap. Wala nang katapusang paghihirap sa impyerno. Kaya nais ng Panginoon, sumampalataya tayo, magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Iwasan na natin ang mga makasalanang yan, ang sabi sa Romans chapter 12. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Kaya tayo mag-transform mga kapatid kung ano yung mga masamang gawa natin na hindi natin kaaya-aya sa ating Panginoon, mga bisyo, sugal, alak, babae, baguhin na natin at mga kapatid. Magbago tayo sapagkat hindi ito kalugudan ng ating Panginoon. Dahil ang mga kasalanang ito
ay hindi kaya sa ating Panginoon. At narito po ang ating mga pastor, mga pastora na nanandigan sa kanilang prinsipyo na maglingkod sa ating Panginoon, na ginagamit sila upang tayo ihubugin, upang tayo matuto sa pagsasalita, pagbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya salamat sapagkat may mga tao na nagmamahal sa ating mga kaluluwa, na ginamit sila ng ating Diyos upang tayo abutin kung saan man tayo naroroon, sa kabila ng kabalahan natin sa trabaho, bisyo, negosyo. Mariyan po ang mga disciple ng Panginoon, ang mga pastor, upang gamitin sila na tayo man din ay magbagong buhay, magbalik loob sa ating Panginoon. At tayo po ay maraming mga talento, gamitin po natin sa ating Panginoon Jesucristo. Kung marunong tayong mag-gitara, mag-bass guitar, mag-drums, umawit, mga kapatid, wala tayong dapat gawin dito sa mundo kundi maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang paglilingkod po sa Panginoong Jesucristo ay may reward po, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan. Gaano man kalaki ang sahod po sa araw na ito, sa isang buwan, hindi po yan kahit tumbasan ng ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang ibibigay po sa ating Jesucristo ay buhay po na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, nananawagan po kami na magpatuloy tayo sa ating Panginoon sa paglilingkod. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot, huwag tayong magpa-apekto sa mga masamang gawain, sa mga bisyo, sa mga kaibigan, mga may influensyang tao, sapagkat hindi ko ang kapangyarihan sa mundong ito. Mas higit na makapangyarihan si Jesucristo, sapagkat ang Diyos ko ay naglalang sa atin. Ang Diyos ko ang nagliligtas ng kaysa nating kaluluwa. Ang Diyos po ang naglulutas ng ating mga pagsubok at problema. Kaya salamat sapagkat nariyan po ang ating Panginoon Jesucristo, na handa tayong tulungan, handa tayong ligtas sa kapamakan. Pag gumagamit po siya ng mga instrumento upang tayo ay maligtas, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po relihiyon ang magliligtas sa atin. Hindi po pera, gaano ka man kayaman sa oras na ito. Hindi po ang ating mga posisyon sa buhay na tayong magligtas ng isang kaluluwa. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid, kaibigan namin sa lugar na ito. Kaya mga kapatid, hindi po kami narito para lamang po mag-ingay, mag-istorbo sa inyo, at pasensya na po kung gayon nga yung aming nagagawa. Pero mga kapatid, kaibigan, nais lamang po namin na ipangaral si Kristo na nagbago sa aming buhay. Dahil kapatid, kaibigan, wala po kaming nagawa. Wala po kami, kapatid, na kakayahan para baguhin yung aming mga sarili. Kaya mga kapatid, wala po kaming hinihingi na halaga sa inyo. Wala po kaming dalang basket, wala po kaming dalang mga supot rito. Ang tanging hihingin lang po namin sa inyo ay ang inyong mga atensyon. At nawa, kapatid, na makinig ka. Dahil kapatid, kaibigan, sa mundong ito, ano bang gusto mong mapakinggan? Puro na lamang baka katatawanan, kapatid, na magpapaligaya sa iyo, kapatid. Makinig ka naman sa katotohanan. Makinig ka rin, kapatid, sa salita ng ating Panginoon, na malay mo, kapatid, mabago yung buhay mo. Di ba gusto mo makapunta sa langit? Di ba, kapatid, alam mo yung langit? Kaya, kapatid, kaibigan, hindi mo malalaman ang langit kapag hindi mo papakinggan yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, nanawa na magbago na po tayo. Dahil, kapatid, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Mamaya lang, kapatid, baka hindi na tayo makalakad. Baka mamaya, kapatid, kaibigan, anong mangyayari sa atin. Pero hindi ko po yung hinihiling sa inyo. Kundi, kapatid, ang hinihiling ko sa inyo ay pagpalain tayo ng Diyos. Makasama namin kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil, kapatid, hindi ko alam kung ano nararanasan mo ngayon. Hindi ko alam, kapatid, kaibigan, kung ano ang nasa isip at puso mo ngayon. Pero, kapatid, kaibigan, alam ng Diyos kung anong nararanasan mo. Kung ano yung pinoproblema mo. Kung ano, kapatid, kaibigan, yung inaalala mo sa mga oras na ito. Dahil, kapatid, kaibigan, wala tayong maililihim sa ating Panginoon. Sabi nga, kapatid, sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 14, lahat ng ating gawin, hayag man o lihim, ay hayag sa ating Panginoon. Kaya, kapatid, huwag mong hayaan na gumawa tayo ng mabuti. Dahil, kapatid, sabi po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10,
sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya kapatid, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Kapatid, ano bang pinapasok mo sa katawan mo? Kapatid, huwag na tayong magbisyo. Kung nagsisigarilyo, nag-aalak ka, o ano mang tinitik mong drugs, kapatid, huwag mo nang gawin yan. Dahil kapatid, mahal ka ng Diyos. Bakit mo ba ginagawa yan? Bakit mo ginagawa na nagiinom ka, nagbibisyo ka, kapatid? Bakit mo ginagawa yan? Para lang ba sumaya ka? Kapatid, hindi mo yan ikakasiya. Hindi ikakapahamak mo po yan. Dahil kapatid, kaibigan, hindi man bisyo, hindi man sigarilyo, alak yung aking bisyo noon, na kabataan po ako, kapatid, na nanonoong, kapatid, kaibigan, sa computer, sa gadget. Malamang ikaw rin, kapatid, kaibigan, ganyan yung sitwasyon mo ngayon. Sitwasyon mo, kapatid, kung addict ka sa mga laro, kapatid, ganyan rin po ako dati. At kapatid, masama po yung dulot mo sa akin. Masama po yung dulot mo sa akin, kapatid. Bakit? Dahil sa sobrang pagkalulong ko sa mga gadget, sa mga laro, kapatid, namumura ko na yung magulang ko. Sa sobrang addict ko, kapatid, sa mga laro, sa online, kapatid, kumukupit na ako sa magulang ko. At hanggang sa parang hindi na ako umuwi sa aming bahay, na buong maghapon nasa computer shop, buong maghapon nasa tropa. Kapatid, kaibigan, salamat na lang sa Diyos. Bagamat nakatigil ng bisyo, pero salamat, hindi ko ipinagpatuloy. Dahil, kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon. Sa lahat ng bagay, gumagawa ang paraan ng Diyos. Kaya kapatid, kung nagkamali ka ng desisyon sa buhay mo, kapatid, lumapit ka lang sa ating Panginoon. Kaya niya, kapatid, yung mga mali mong desisyon, ay kapatid, gagawin niya na magpapala sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Inalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para lamang po tayong maligtas. At yun po ang nasasabi sa aklat ng John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na kung sino ang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, alam ko, nakilala mo rin si Kristo. Alam mo kapatid, napapakinggan mo na siya. Pero kapatid, kilala mo ba si Kristo? Kapatid, siya yung nag-alay ng buhay para sa atin. Siya, kapatid, kaibigan, yun ang sakripisyo para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kaibigan, kung may relihiyon ka, hindi po yan magliligtas sa iyo. Sa akin, hindi yan magliligtas, kapatid, hindi yung GKMCC yung magliligtas sa atin. Kundi kapatid, ang relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil sabi po sa aklat ng John chapter 14 verse 6 na sabi po ng ating Panginoon, ako lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi po yan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya walang napakong relihiyon, kapatid. Walang napakong, kapatid, na walang napakong building, kapatid, na magliligtas sa atin. Kundi ang pagrelasyon natin sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, pinapaanyayahan po namin kayo sa gawain ng Diyos. Siguro ngayon hindi ka na nagsisimba. Hindi ka na, kapatid, nanalangin. Kapatid, kaibigan, kaya nga may simbahan para doon natin makilala ang Diyos. Dahil hindi mo makikilala ang Diyos kapag nasa trabaho ka. Hindi mo makikilala ang Diyos, kapatid, kaibigan, kapag nandun ka lang sa bahay nyo. Kapag nagsiselfone ka lang, kapatid. Bagamat, kapatid, kaibigan, napapansin mo na meron nag-share ng Word of God sa Facebook, sa YouTube, o saan ng media, kapatid, pero hindi mo yung pinapansin. Kaya nga merong simbahan, kapatid, kaibigan, na upang doon tayo sasamba sa Diyos. Doon tayo, kapatid, kaibigan, na magbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya huwag natin babayaan na pinapalakas lamang natin yung ating mga pisikal na katawan, pinapakain natin, pero yung nag-iisang kaluluwa natin, kamusta na? Kamusta na, kapatid, kaibigan? Siguro hindi mo na naaalagaan yan. Kapatid, alagaan natin yung ating kaluluwa. Kasi kapatid, kaibigan, yung ating kaluluwa, yan yung maharap sa hukuman ng Diyos. Yan yung, kapatid, kaibigan, yung magdudusa sa dagat-dagatang apo ng impyerno, o kaya, kapatid, makakapiling ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Pumili ka, kapatid, dahil sabi, kapatid, kaibigan, ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan
Kaya kapatid, mamili ka kung anong gusto mo. Gusto mong ipagpatuloy yung kasalanan mo, sige, ipagpatuloy mo kapatid, pero isang araw, ipagsusulit natin yan sa ating Panginoon. Kaya nga kapatid, kaibigan, kung nababanggit mo, ang buhay dapat ini-enjoy lang. Totoo naman kapatid, kaibigan, yung buhay dapat ini-enjoy lang. Pero kapatid, kaibigan, kung masama na yung ginagawa natin, kaka-enjoy natin sa mundong ito, kapatid, huwag na natin ipagpatuloy. Kapatid, makakapag-enjoy ka rin kapatid, kaibigan, kapag nilingkod ka sa ating Panginoon. Dahil kapatid, kaibigan, hindi kayang ibigay ng mundong ito, kayang ibigay ng Diyos. Siguro wala kang kapayapaan ngayon kapatid, kaya kang bigyan ng kapayapaan ng Diyos kapatid, na kahit meron kang problema, kahit wala kang pera, kapatid, kahit sa piling mo walang nagmamahal sa iyo, kaya ibigay ng Diyos yung pagmamahal na hinahanap mo. Dahil yun lamang yung aking natagpuan sa ating Panginoon. Dahil kapatid, kaibigan, kaya akong nalulong sa mga online games. Dahil feeling ko kapatid, walang nagmamahal sa akin. Doon ko inilaan yung oras, yung panahon ko. Doon ko inilaan kapatid, kaibigan, yung aking lakas. Kaya kapatid, isang araw, napahamak na lang ako. Lumabo yung mata ko kapatid, dahil sa pagkalulokong sa ganitong bagay. Kaya kapatid, huwag mong hayaan, may masama pa mangyari sa iyo bago ka maglingkod sa Diyos. Kapatid, habang kumpleto ka pa, habang hindi pa putol yung paa mo, habang nakakapaglakad ka pa, nakakapagsalita at nakakakita, kapatid, maglingkod na tayo sa Diyos. Kapatid, huwag mong hayaan na umabot na nasa balik ka na ng karamdaman, nasa ospital ka na, bago ka maglingkod sa ating Panginoon. Kaya kapatid, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ilaan natin yung ating panahon, oras sa Kanya. Dahil kapatid, sabi po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1, alalahanin mo yung manlilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang oras panahon na hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Kaya nga kapatid, kaibigan, siguro nag-i-enjoy ka pa ngayon sa buhay mo. Pero kapatid, kaibigan, darating yung panahon na hindi ka na makakapag-enjoy dahil sa dami ng problema mo sa buhay mo. Kaya lumapit ka sa ating Panginoon. Sabi niya sa aklat ng Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kapatid, kapahingahan yung dulot ng Diyos kapag lumapit ka sa Kanya. Kapatid, huwag mong i-open sa tao yung mga problema mo. Kasi yung problema mo, kapag in-open mo yan sa tao, kapatid, kaibigan, magiging mas lalong problema yan. Baka maging ikisnis ka pa nila. Kapatid, kaibigan, gusto mo ba yon? Kaya kapatid, kaibigan, habang hindi mo pa sinasabi sa iba, sabihin mo na sa Diyos. Sabihin mo na kapatid, kaibigan, sa ating Panginoon yung mga problema mo. Kapatid, masarap sa pakiramdam kapag umiiyak ka sa Diyos. Dahil kapatid, kaibigan, yung tao lolokohin ka. Pero yung Diyos, kapatid, na nagmamahal ng tunay sa iyo, na kahit siya yung niloloko natin, kahit na wala tayong panahon sa Kanya, kahit wala na tayong oras sa Kanya, kapatid, hindi ka na nagpipray, hindi ka na nagsisimba, kapatid, mahal ka pa rin ng Diyos. Dahil yun yung kabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kapatid, hindi aksidente na napapakinggan mo itong mga salitang ito. Kundi kapatid, niloob ng Diyos na mapakinggan mo ito kahit mo mong hayaan na baliwalain mo. Siguro kapatid, kaibigan, hindi mo pa nauunawaan ngayon. Pero kapatid, huwag mong hayaan na yung mga bagay sa mundong ito, yung mas higit mong i-prioridad kita sa Diyos na lumikha sa iyo. Kaya nga kapatid, kaibigan, magpasalamat tayo sa Diyos, buhay pa tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos kasi yung bansa natin ligtas. Yung bansa natin, kapatid, kaibigan, wala sa panahon ng gera. Kapatid, kaibigan, di ba natin naiisip na parang malapit nang dumating ang ating Panginoon? O talagang malapit na talagang dumating ang ating Panginoon? Anong buhay meron tayo kapag humarap tayo sa Diyos? Kaya kapatid, kaibigan, hindi natin alam ang pagbabalik ng Diyos. Hindi natin alam, kapatid, kaibigan, kung kailan siya darating at muling babalik sa mundo ito. Kaya kapatid, maghanda tayo habang tayo naghihintay. Ihanda natin yung ating mga sarili. Kapatid, kaya nga iniimbitahan po namin kayo
sa gawain ng ating Panginoon. Nawa kapatid kaibigan, makasama namin kayo sa paglilingkod ng ating Panginoon, sa ating Panginoon. Kaya nga kapatid, meron pong gawain ng Diyos sa lugar ng San Marino, Phase 5, gitna, Block 12, Block 9, na kapatid nawa na makasama ka namin sa pagbigay ng kaluguran sa Diyos. Kaya maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Patuloy po tayong makinig ng salita ng ating Panginoon. To God be all the glory. Amen. Salamat po ng marami sa lahat ng nakikinig. Amen. At naniniwala ako na hindi lang yan, kundi marami pa tayong pagsasamang panahon upang makapakinig ka at kami naman na ipangaral namin ang salita ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Nagtandaan po natin, sabi po na aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12, sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Dahil walang pangalan na ibinigay ang Diyos, amen, na sukat ikaligtas ng lahat ng tao. Walang iba kung hindi ang ating pong Panginoong Hesus Kristo lamang. Kaya kaibigan, mahal tayo po ng ating pong Panginoon, regardless kung anumang relihiyon na kinakaaniban mo. Hindi po natin pag-uusapan ang relihiyon. Ang pag-uusapan po natin ay walang iba kung hindi ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Dahil napakaliwanag po, sabi po ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Kaya maliwanag po ito, hindi tayo dadalhin ng relihiyon sa buhay na walang hanggan. Tanging si Hesus Kristo lamang ang magbibigay sa atin ng assurance, kapanatagan, patungkol po sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, anong pangarap mo sa buhay? Kung meron kang pangarap, amen, I suppose yung pangarap mo ay ang kaligtasan ng iyong nag-iisang kaluluwa. At kapag yan ang pinangarap mo, naniniwala ako, igagalang yan ng ating pong Panginoon. Isang araw, masusumpungan mong sarili mo na naglilingkod na rin sa Diyos katulad namin. O baka isang araw, nangangaral ka na rin katulad namin. O isang araw, namibigay ka na rin ng tax katulad namin. Isang araw, amen, marahil baka nakita naman namin ang buhay mo na ginagamit na ng Diyos sa pagme-ministry. Hallelujah. Kaya, nasa iyo ang desisyon. Ikaw po ang magpapasya. Saan mo ba gustong pumunta? Ano ba ang nais mo mangyari sa buhay mo? Ano ba yung nais mong patutunguhan ng buhay mo kasama ang iyong buong pamilya? Eh, nandito po kami upang ipaalala lamang sa iyo. Amen. Subalis tayo pa rin ang desisyon, kaibigan. Nagpapaalala kami na kapag inuna mo ang ating pong Panginoon, I tell you, titiyakin ko sa iyo, mararanasan mo yung mga nararanasan namin pagpapangat. Yung dating walang panahon sa Panginoon, ngayon po may panahon na sa Diyos. Sino po si Jesus sa buhay mo? Siya ba ay Panginoon ng buhay mo? O siya yung spare tire ng buhay mo? Kailangan natin maunawan kung sino si Jesus. Kasi maraming taong kilala si Jesus, napapakinggan ang pangalan ni Jesus. Kaya lang problema, hindi si Jesus ang Panginoon ng kanilang buhay. Sino ang Panginoon? Sila pa rin. Sila pa rin ang nasusunod at hindi si Jesus ang nasunod sa kanilang buhay. Kaya mapalad ka ngayong umaga, napakinggan mo ang pangangaral na ito. Nawa, kaibigan, bukas na ang puso mo. Hindi ako ang magkukumbinsi sa iyo. Amen. Kundi ang Diyos pa rin. Hallelujah, ang siyang gagawa ng paraan. Ang aming ginagawa namin ay walang iba kundi paalalahanan ka na nandyan po si Jesus, handang tumulong sa ating lahat. Kaya kung sa palagay mo ngayong umaga,
ay wala ka pang relasyon sa ating pong Panginoon. Baka iniisip mo lang may kilala ka ni Jesus, pero hindi mo pa karelasyon ng ating pong Panginoon. Ngayong umaga, nais ko pong manalangin sa iyo. Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong nag-iisang kaluluwa, bilang Panginoon ng iyong buhay, katulad ng aming ginagawa noon nung kami po ay tumanggap sa ating pong Panginoong Hesukristo. Marami kaming naranasang himala, maraming naranasang pagbabago, marami natatanggap ng biyaya, pagpapala, pagtatagumpay. Amen. Kaya nawa, hallelujah, maranasan mo rin yan at simulan mo sa pagtanggap mo sa ating pong Panginoon. Manalangin po ako sa iyo. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo at hindi ang relihiyon. Amen. Hindi relihiyon ang aming inaalok sa iyo ngayong umaga, kung hindi ang ating pong Panginoong Hesukristo lamang. Sumunod ka sa maikling panalangin. Hallelujah. Panalangin na personal mo sa Panginoon. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong nag-iisang kaluluwa. Regardless kung gaano ka man ka makasalanan sa palagay mo, kapatid, kaibigan, handa kang patawarin ng ating pong Panginoon. Handa kang tulungan ng Diyos. Handa kang katagpuin ng ating pong Panginoon. Lalong-lalong na kapag pinag-uusapan ay kaligtasan ng iyong nag-iisang kaluluwa. Dahil namatay ang ating pong Panginoon, Hesukristo, upang lahat tayo ay tumusin sa lahat ng ating mga kasalanan, upang hindi natin maranasan yung kaparusahan sa dagat ng apoy ng asupre. Kung hindi nais ng ating pong Panginoon Hesukristo, maranasan natin yung langit, yung buhay na walang hanggan. Doon wala ng problema, doon wala ng paghihirap, doon wala ng pagluha, doon maranasan natin ang kagalakan, kapayapaan na sumasamba at nagpupuri sa ating pong Panginoon. Manalangin po ako sa iyo. Sumunod ka sa panalangin na aking babanggitin na nanggagaling sa puso. Ganito pong panalangin: Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po ako sa mga salita na kinapakinggan ngayong tanghali. Inaamin ko po, Panginoon, ako'y makasalanan. Mula na ako'y bata pa hanggang sa kasalukuyan. Hinihiling ko po, ako'y patawarin mo at pinagsisihan ko na po ang lahat ng aking mga kasalanan. Tatalikuran ko na po ang aking bisyo, ang aking pag-iinom, lahat ng kasalanan, lahat ng nakakapagdulot ng masama sa katawan ko. Panginoon, iniwasan ko na po ito. At magmula ngayon, binubuksan ko na po ang aking puso at tinatanggap na kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking nag-iisang kaluluwa. Magmula ngayon, ako'y susunod sa iyo. Ako'y maglilingkod sa iyo. Ako'y nagpapagamit ng buhay sa iyo. Panginoon, dalangin ko po, italak mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po na marami kung ikaw po ay tumugon sa panalangin, sumunod ka sa panalangin, magkakatiyak ka, kaibigan, na ikaw po ay anak na ng Diyos. At walang anak ng Diyos na hindi papunta ng langit. Lahat ng mga anak ng Diyos ay meron pong bahagi sa kaharian ng langit. Kaya mapalad ka kung ikaw po ay tumanggap sa ating pong Panginoon. Dahil sabi ng John chapter 1 verse 12, ang sino man tumanggap at nanalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hallelujah. At yung karapatan na yan, ibinigay na sa iyo ng ating pong Panginoon ngayong umaga. All we have to do, hallelujah, is to enjoy that authority. Lakaran mo
ang karapatan mo bilang anak ng Diyos. Gampanan mo ang tungkulin mo bilang anak ng Diyos. Gawin mo ang mga inuutos ng ating pong Panginoon. At ang kapalit niyan, pagpapala dito sa lupa at buhay na walang hanggan doon sa langit. Salamat po na marami. At kami po ay tapos na. Amen. Manalangin po kami ng panghuling panalangin na lahat po tayo ay pagpapalain ng ating pong Panginoon. Pero bago po ang lahat na pala, kami po ay nagpapaanyaya muli sa gawain ng ating pong Panginoon sa lugar po ng San Marino City, Block 9, Lot 12, Phase 5, Gitna, Kaibigan, Spain Street. Matatagpuan mo roon God's Kingdom Mission Christian Church. Ito po ay fellowship, amen, ng mga taong nakaranas ng pagbabago mula sa ating pong Panginoong Jesucristo. Welcome kang dumalo every Wednesday, Friday, 6 in the evening, at Linggo ng umaga alas 9, at maging sa gabi alas 6 po ng gabi. 4 po na beses. Opo, 4 na beses gawain ng ating pong Panginoon hatid sa atin ng God's Kingdom Mission Christian Church. Hallelujah! Ito po ay ginawa ng ating pong Panginoon, dinisign ng Diyos upang isang araw, mga kapatid, sa kanyang muling pagbabalik, matatagpuan tayo ng ating pong Panginoon na nasa gawain niya. Ay salamat po na marami. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga mamamayan sa lugar ng paliparan. Salamat po sa kanilang buhay, sa kanilang pakikinig, Panginoon, at sa kanilang mga puso na handang tumugon, Panginoon, sa panawagan mong paglingkuran ka. Pagtulaan mo po ang kanilang buhay. Huwag mo hayaan, Panginoon, na mahuli pa ang lahat, dakilang Diyos. Bigyan mo pa ng maraming pagkakataon ang bawat isa na narito upang makapaglingkod sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At walang iba kung hindi kayo ang Panginoong Jesucristo. Bigyan niyo po ang lahat ng pagkakataon upang makalaya sa bisyo at kasalanan, makaranas ng pagpapala, material, physical, financial, and spiritual, at mga dakilang bagay, mga himala at kababalaghan ay maranasan ng lahat ng mga nakikinig ngayong tanghali. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon upang maranasan namin, Panginoon, ang ipinangako mong buhay na walang hanggan. Salamat po na marami lahat ng mga namamasada, mga tricycle driver, pagpalain mo sa lugar na ito. Lahat ng mga nagninegosyo, Panginoon, padamihin mo yung kanilang mga customer, maubos yung kanilang mga paninda, dakilang Diyos. Lahat ng mga nagtatrabaho, Panginoon, patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng kalakasan upang magtrabaho. At sa lahat ng mga walang trabaho, walang pinagkakakitaan, Panginoon, bigyan mo po sila ng pagkakakitaan upang meron silang magamit para sa kanilang pamilya. Lahat ng ito ay kami hinihiling namin sa iyo lamang, dakilang Diyos, dahil ikaw lamang ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Ingatan mo po ang bawat isa. Hallelujah! Protektahan mo po sa anumang disgrasya at kapahamakan. At lahat kami, Panginoon, ay sama-samang magtalaga ng buhay, maglingkod sa iyo, sasamba sa iyo. Upang maranasan po namin ang pinangako mong buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat po na marami. Sa iyo po lamang ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakila. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name. Amen. Salamat po na marami. To God all be the glory and God bless you all. Magandang tanghali po, mga kababayan namin dito po sa Palataran. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
Kaya mag-ano kami, mag-vaccine kami.